Okay, so when you talk about unprogrammed appropriations or unprogrammed funds, it has to be a conspiracy. Hindi pwedeng isa lang or dalawa. Imposible naman, 1.8 trillion. More than the prosecution ng mga involved dito. Importante malaman natin kung ano yung naging modus operandi para hindi na maulit. Welcome to Bosses. Ang boss, may bosses. This is not a podcast of colors, not yellow, red, green, blue, or pink. This is a podcast for Filipinos, those who feel they're not heard, struggling to get by, and those searching for hope. Here we don't favor personalities. We discuss issues, ask questions, listen to overlooked stories, and challenge power when it forgets the people. Because democracy is not only about the loudest voices, it's also about giving a voice to those told to stay quiet. This is Bosses. Ang boss, may bosses. Mga kaibigan, today, ang ating bisita ay walang iba kundi si Congressman of the 2nd District of Caloocan City, Congressman Edgar Egay Erice. Kong, Good morning. Good morning. good morning, sir. There are some things that people don't know about you. When I was doing my research, isa ka ng elected office in 1995. Yes. 15 Ba- years old. 15 years old, nasa KB ka na. Kabataang barangay. Ano ba yung kabataang barangay noon? I mean, paano yung botohan? Paano ka nasasama doon Yun sa... yung pinakamalinis na eleksyon na naranasan ko kasi taasan lang ng kamay. Yung mga kabataan, 15 to 18 years old. Pagkatapos, mayroong dekadesa at pagkamaginoo lahat ng mga nagpa-participate. I even appointed my opponent as my treasurer. Oh, may 1-year prescriptive period pa noon, wala? Na Prescriptive period na hindi pwedeng ma-appoint sa Hindi, wala. political Ano lang office. talagang parang pang-community lang talaga. Actually, wala naman kasing salary, walang allowances, walang pondo. Talagang yung paglilingkod mo sa bayan, volunteerism lang. At although yan yung nag-train sa akin to be resourceful para makagawa ng mga programa at proyekto kahit na walang pondo. Pero noon kasi, kung malakas ang boses mo, malakas ang loob mo, ikaw napapakinggan. At Yes. talagang kumbaga ikaw ang shepherd. Yes, hanggang ngayon, yun lang naman ang aking puhunan sa politics, yung boses ko lang. Okay. Kaya po ko tinanong yan is because considering ilang dekada ka na rin sa politika, you have seen how the system works from within. Yeah. But lately, you have become its fiercest critic. Sa tingin nyo ba, kaya pang i-reforma ang sistema or unti-unti na perfect na yung paraan para protektahan ang sarili ng mga may ibang interest? Well, I think kailangan na natin talaga ng isang constitutional convention. Kasi yung 1987 Constitution, although it's a good start, pero parang nag-reactionary to martial law. At maraming nakalimutan. For example, naamin naman ng mga framers of the Constitution na noong 1987, ang kanilang first option noon ay parliamentary. Pero nakalimutan nilang baguhin from the presidential two-party system naging presidential multi-party system. At tingin ko yun yung pinaka-basic na pagkakamali. Kaya lipatan lang ng partido. Pero Congressman Egay, inaamin ng marami na talagang minadali. The Yes. framers of the Constitution Yes, have yes. admitted that, we were forced by time was of the Yes, kasi essence. during that time, President Cory doesn't want to rule under a revolutionary government. Yung gusto niya, being the icon of democracy, gusto niya talagang she will rule under a Mandate. constitutional direction. Parang ganun. And she had the mandate of the people. Ngayon naman kasi, natatakot yung marami na kapag bubuksan mo yung ating constitution for possible change or amendments, it will open the floodgates. Yes. Na agad-agad kung kahit isang provision lang ang pinag-usapan, maaaring Yes. dadami. Yeah, that's why kailangan talaga gawin ito the very start of a new administration, of a new president through a constitutional convention. Kayo po disqualify kayo ng COMELEC. And then you were vindicated by the Supreme Court. Yes. And kayo po naging isang kritiko nung sistema ng ating eleksyon, including yung ating mga VCMs, Yes. vote counting machines. Yung pagdi-disqualify po sa inyo, was that as a result of your criticism No, I of think election it's law? I think it's because of the criticism against COMELEC. Kasi naging very vocal ako against the COMELEC Miro contract. And actually, maraming na-discover at marami ring naitama. Nakatulong yung criticism ko. Sinabi ko na yung gagawin nilang sistema ng election will take a lot of time. Maraming mga loopholes, so binago nila.
Actually, binago nila yun. So nakatulong talaga. Nakatulong talaga. Pero nag-file kasi ako ng case against COMELEC officials sa ombudsman because of the 18 billion cost of the machines and the system. Kasi yung Smartmatic machines during that time, pwede pang gamitin one more time. And siguro hindi lang mga 3 billion to 6 billion lang ang magagastos. 18 billion. So, yun yung problema. Pangalawa, hindi pa nagamit sa anumang bansa yung machines na yun. Yung Miro. Pero bakit ka agad-agad? Why did we decide I mean, it was just a matter of one administration, isilang tabi ka agad, yung mga Smartmatic machines. So baka yung mga congressman, bigyan nila talaga ng pondo at baka ma-impluwensyahan yung COMELEC. Yun ang kaba ko bilang non-incumbent during that time. So I will have to question it. At inisa-isa ko naman yung mga reasons bakit ko kinwestiyon. During the congressional hearing, pagkatapos nag-file ako sa Supreme Court, kina-question ko yung constitutionality and legality of the system. So hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yun. Kaya nga, ginantihan ako at gumawa ng maling accusation. So Fortunately, I was vindicated because the Supreme Court initially ordered a temporary restraining order in my disqualifications. So I was able to run and win the elections. And after that, the Supreme Court ruled that the COMELEC committed a grave abuse of discretion in disqualifying me. Okay. Under the guise of the COMELEC having erred o nagkamali, parang sinyalis na rin to dun sa mga masyadong vocal o yung mga nape-perceive na mga kritiko, current administration. Hindi kaya yung iba medyo nagdadalawang isip o natatakot magsalita dahil maaring maging vindictive ang ating administrasyon. Yun naman talaga yung nangyayari sa ngayon na once na mag-criticize ka, you provide check and balance, ang nagiging response ng government instead of correcting the mistakes, medyo ginigipit politiko. But I've been through that for a long time. I fought for political dynasties in my city. Sometimes nananalo ko, tatalo ko, pero stick with my principles. My fight against political dynasties predates the 1987 Constitution. Kaya naranasan ko yung magipit. Panahon pa ng tatay ni Pangulong Marcos, nakikipaglaban na ako sa Marcos dictatorship. So kaya I participant in EDSA 1, EDSA 2 at when the Liberal Party withdrew support to then President Gloria, kasama din ako doon. Nung natin pag-uusapan yung Liberal Party and the political parties for that matter. Pero napag-usapan lang natin o nasimulan mo yung political dynasties. Ngayon kasi, merong anti-dynasty law passed by Congress, which was a watered-down version ng original anti-dynasty It's not bill. a watered-down version. It's a hoax. Okay. Sige. We'll call it what it is. It's a hoax. Ngayon, kung yan po ang ating pagbabasehan, would you say that the anti-dynasty law, for that matter, is it actually a law to serve the people or it's become a family business? Weak yung political party system natin after the 1987 Constitution. So, hindi ka makuha ng isang partido, you will just run on your own, then establish your own party, then you might as well get your family members as your candidates. So, yun yung nangyari. Lalong lumala yung mga political dynasties. Second, during martial law, during the time of President Marcos, nagamit niya yung mga political warlords, families. Kaya talagang na-develop yung mga political dynasties dito sa ating bansa. That's why, yan yung objective ng framers of the 1987 Constitution para ma-dismantle yung dynasties. Political dynasties, Article 2, Section 26, which prohibits the political dynasty. Kaya lang, hindi maipasa ito. The highest that it got is during the time of President Aquino, and I was the main author of that. Ako nag-defend, pero after one or two plenary sessions, na-archive na. Talagang malakas talaga yung pwersa ng mga political families. So, do you think ever makakaroon ng anti-political dynasty law? Well, sa ngayon, ang mangyayari lang ito kung magkakaroon na ng Constitutional Convention. Pero ngayon, hindi siguro ito magaganap sa Kongreso kasi dominated na talaga ng political families ang Congress. both houses of Congress. Yes. So, that being the case, paano na ngayon yung sinasabing check and balance? Lalo na sa mga pondo. I mean, if you have dynasties existent. Kaya nga, sinabi ko nga, yung the biggest
the grandest heist in the history of the national budget and infrastructure, ay hindi yan mangyayari kung walang ganito kalakas na mga political dynasty sa ating bansa. For example, in Leyte, for 3 years, 19 Congress, 2023, 24, 25, yung district ni dating Speaker Martin Romualdez got 42 billion in infrastructure. Yung first district of Ilocos Norte of the son of the president got 30 billion. Billion, In 3 years. Hindi nangyayari yun. And they only got that because they're the relatives of the president. In Caloocan, for example, ang pondo ng allocation sa district ko is only 400 million. Compared to Leyte na yung aking district is one of the poorest, heavily populated, densely What is the population ng iyong distrito? Siguro mga 500,000. 500,000 lang. Yeah. 400 million. Kung ikukumpara ho natin the distrito ni former Speaker Martin Romualdez, na nakakuha na 48 billion. Palagay mo ng kasi in 3 years yun, palagay mo ng mga 12 billion na lang. So imagine yung disparity. So nawawala yung equitability ng distribution of ng the resources. funds. Correct. Kaya hindi tayo aasenso pagka ganun. Dapat yung mga pinakamahirap, dapat yung basis ng allocation, hindi ko sinasabing equitable. Depende sa population, depende sa land area, depende sa needs, depende marami dapat basis. Dapat merong talagang parameters ang national government in allocating funds. At ang nangyari nito talagang kampi-kampi, kung sino yung malakas, doon pupunta yung pondo. At yung mahirap, lalong maghihirap. At yung mga political families, lalong lalakas yung kanilang influence. That's why you're speaking of kampi-kampi. And we spoke about former Speaker Romualdez. Matanong ko lang, sa ngayon, anong makikita mong difference between current Speaker of the House, Bogie D. of Isabela, and that of former Speaker? Well, sa tingin ko naman, malayo kasi si Speaker Bogie D. grounded eh. He came from the grounds, very governor, so Naging mayor din. naging congressman din. So talaga namang talagang diplomatic siya. Sa Congress kasi may kasabihan doon na yung speaker is first among equals. So ang trato niya sa lahat equals. What is the speaker? Siya yung speaker. Kay Martin, being one of the most powerful people In the country. During that time, siya yung boss talaga. Do you foresee na because of now yung leadership ni Speaker Bogie D, mas magiging more equitable ang distribution of available resources? Hindi pa rin kasi hindi siya ganoon she is not as powerful as Former Speaker. At syempre, yan yung isang problema kung yung majority leader of the House is the son of the president. Yes, of course. But I also, gusto ko sanang go to recently si Baguio Mayor Benji Magalong. Meron siyang sinabing 90% of Congress is corrupt. Ngayon, tanong ko is, tama ba siya? Is this a gross exaggeration? Or is this now telling us something that maybe the Filipino already suspects? Siguro is just sinasabi niya lang yung perception ng mga tao. Mula sa kaming mga civilian. Yun yung perception na Congress is a crocodile farm. Sabi ni Kiko Barzaga. So perception yun ng mga mamamayan. Of course, individually, hindi mo masasabi talagang ganun. Maaring it can be more or it can be less. Kasi sistema yan. Developed after the 1987 Constitution na instead of party principles, talagang kailangan mo lumapit sa administration. Kaya di ba nakita mo, kung sino yung presidente, lipatan lahat ng partido. During the time of, I think, President GMA, kaming mga liberal, ang tawag sa amin, Volkswagen Party. 7 lang yata kami, 8. Pero nung manalo na si President Pinoy, naging kami, 747. 747, dami na kasi. Ang dami. Pero after nung manalo na si President Duterte, balik kami sa Volkswagen. Ngayon yata kasi na lang kami sa tricycle. Yun ang isang provision na talagang gusto mo talagang makita mabago sa I think yung pati mga economic problems natin is born out of the political problem. Yung sistema talaga, nakita mo naman. Yung mga congressman, ang iniisip nila, para manalo ko,
Sa susunod na eleksyon, kailan makakuha ako, madala ko sa distrito. Kaya lipat ng partido, baliwala na sa tao yung prinsipyo. At kaya naging form of campaign is the ayuda. Yes. Di ba? Form of campaign. But wait, yung sinabi mo a while ago, nabanggit mo yung pangalan ni Kiko Barzaca, along with Congressman Liviste. Tingin mo, may pag-asa ba ang ating Kongreso for new blood, for stronger voices? Well, nakita ko naman na yung Gen Z, millennials, talagang nababago na yung kanilang kaisipan. In fact, when I ran for this last elections, yung opponent ko siguro mga 300 million yung nagamit na mga ayuda. AKAP, 300 million sa distrito ko. of half a million. Ha? Of half a million. Yung populasyon ng yung Hindi, distrito. voters lang, 200 eh. 200 pero. So imagine 300 million. Na AIX, AKAP, Tupad. Oo. So actually may mga kaibigan ako senador sabi sa akin, Guy, bigyan ka namin ng ng Tupad, 20 million. Sabi ko, wag na. May compare lang yung 300 to 20 million. Lalabanan ko na lang yung talagang tingin ko naman nakakasama sa frame of mind ng mga mamamayan. Sabi ko nga parang naging siwan tamad, nakanganga, gaantay na mahulog yung AIX, yung Tupad. Pagkatapos ng 2 days, 3 days, ubus na, sadip na magsikap. Kung mabigyan ng pag-asa o mabigyan ng oportunidad. Yes, nag-aantay na lang. Kaya nga, pagkatapos, talagang source of corruption kasi yung mga barangay officials, dahil parang candy na pinamimigay, hinahati. Yeah. Yung 5,000, 2,500 na lang. Ginaganong-ganon. Pagka matakaw yung kapitan, 1,000 na lang. Pati barangay tanod, may parte. Ayoko sabihin kayo po ay oposisyon. Kayo ay more like siguro. You can I am the provider of check and balance. At pagka nag-criticize ako, meron akong alternative solution. Nung naisip nila yung paglilipat ng perang hindi gumagalaw into unprogrammed appropriations, how did you feel then? Alam mo, pinag-aralan ko mabuti yan. Kasi systemic yung naging problema. In fairness, it started during the time of President Duterte. Pero, maliit lang. Nagsimula dyan yung mga rock netting. Pero, hindi nagagalaw yung President's budget. So, meron sa Congress, may tinatawag na leadership na prerogative, nagkakapagdagdag ng pondo, maliliit lang. Pero nilagay yan dun sa mga anomalous projects like rock netting, malaki ang kickback. Yung cat's eye. Cat's eye. Yung mga railing sa mga highway. Yan. So maliit lang. At tingin ko, takot din sila kay President Duterte na galawin yung budget niya. So during that time, Speaker Martin was the majority leader. And Saldico was always in his office. Kasi nagpupunta rin ako as majority leader. Nakikita ko lagi na nakatambay doon si Congressman Saldico. At nung manalo na si President BBM at naging speaker, si Speaker Martin at si Saldi ang naging appropriations chair. From 5, naging 100 yung scale of 1 to 10, from 1 to 10. From 1 to 10. Ano nangyari? 2023, ang laki na ng pondo, yung mga pinapalitan yung mga items sa National Expenditures Program, nilalagay sa mga anomalous, like flood control, rock netting, at iba pa, pati yung mga farm-to-market roads, nandun na lahat. Napakialaman. Practically, mga 800 billion yung mga insertions, diversions, yung pinalitan, amendments. Noong 2024, hindi na nagkasya. Pati yung mga foreign assisted projects, tinanggal, nilipat sa unprogram appropriation. Foreign assisted, ha? Okay. Yung Metro Subway. Pero ito yung walang pahintulot. Hindi, saka ito yung pinag-aralan. Principal. Hindi, saka pinag-aralan ito. Pinag-aralan itong mga proyekto na to. Talagang rigid ang pag-aaral dito. Over 5, 7, 10-year period. May pre-feasibility, may feasibility, may kontrata sa funding. May sobrang guarantee or what have you. Supposed to be finished by 2028. Pero pinakailaman, nilagay sa program. So nawala ng appropriations cover, so hindi na-release, natigil, madi-delay ng 4 years. So 4 years of opportunity lost. Correct. At bukod doon, dahil sa 4 years ng delay, 20% yung itataas ng presyo because of commitment fees, escalation of prices, labor. So from 400 plus billion, magiging
mga 500 So, plus. sulog sa umpisa, sulog din sa dulo. Yung Clark to Kalamba, that's 800 billion plus. Na-delay din dahil nilagay sa unprogrammed appropriations. 800 billion noong 2023, 700 billion noong 2024. Noong 2025, medyo mainit-init na, naging 350. So mga 1.8 trillion. Ang pinakamasama, pati yung unprogrammed appropriations, nilagyan na rin ng mga flood control. Kasi ang unprogrammed appropriations, yung trigger niyan para ma-release yan, kung may excess income lang o kaya may savings, pero matagal pa bago malaman yun. Realize yung savings. So, Ngayon, nagkakaroon ng cash manipulation, allocation manipulation, yung DBM. Hindi pwede mangyari ito without the collaboration of the DBM. DBM. Kasi kung minsan March pa lang, na wala pang excess income, sasabihin nila meron ng excess income, mag-release nila for payment of flood Yung control. kung ano, Ayan, lumabas lahat yan during the deliberations sa Supreme Court. Kasi I filed a petition before the Supreme Court questioning the constitutionality of unprogrammed appropriations. okay. Sabi nila, matagal na raw yan. Oo, matagal na. Pero dati, maliliit lang. So, walang pumapansin. Pero, from 50 billion every year, karamihan dyan, mga foreign assisted, to 700 billion in 2023, 800 billion 2024, tapos 350 billion. So, naging itong unprogrammed appropriations, wala naman yan sa Constitution. Invention of budget technocrats for convenience. Pero anong nangyari, nag-invento sila para manipulahin yung releases ng pondo kung saan nila gustong gastusin. Like, take it from PhilHealth. Taking Of from course, PCIC. ang suspicion is sila sabi ko. Pero hindi naman niya magagawa yon without the concurrence of the DBM. Speaker and the Department of Senate Finance. President. The Senate President, the DBM, And how about the Department of and Finance? the Department of Finance, and also the President. Kasi pipirma yung para ma-release itong mga unprogrammed appropriations. Kailan pumirma? At hindi pwedeng pumirma ang DBM Secretary without the approval and knowledge of the President. May special provision na parang Iba binigyan ng DBM, karagdagang kapangyarihan yung yung DBM Secretary. kasalukuyang pinagdedebatihan ngayon sa Supreme Court. Okay, so when you talk about unprogrammed appropriations or unprogrammed funds, it has to be a conspiracy. Hindi pwedeng isa lang or dalawa. Imposible naman, 1.8 trillion. More than the prosecution ng mga involved dito. Importante malaman natin kung ano yung naging modus operandi para hindi na maulit. Meron kaming proposal sa Congress noon na magkaroon ng Independent People's Commission. Kasi how can the Blue Ribbon investigate ourselves? Kaya nagkagulo sa Senado dahil dyan. Dahil nagtuturuan sila. Pare-pare. Sabi nga ni Senator Lacson, during the first days of the Blue Ribbon, almost all senators of the 19th Congress have their own insertions. Ang sabi na iba, no, it's not insertion amendments. Pero pareho lang yun. Ganun pa rin. Pareho lang Semantics yun. lang. So tapos kung iimbestigahan mo, yung mga kasama mo, di magkakaroon talaga. Kaya nagkaroon ng leadership change. Kaya naalis si Cheese, tapos naalis si Tito, tapos si Alan, tapos si So, ang problema talaga dito, parang nagtuturuan Nagtuturuan. Pero ang sabi ni, based on the statement of Senator Ping, almost all senators got their own share. Kasi nga, during the time of Senator Cheese, 142 billion yung insertions during the BICAM. Okay. During the BICAM. At yan, hindi na nakita yan ng mga congressman na basta sa Kongreso pagka paano babasahin yung ganong kapal na document, paparatify na lang kaagad. So, mag-aantay ka na lang after a while, saka mo na lang makikita yung mga allocations sa bawat district. No, pero kung binanggit mo nga lang that kung it's because yung conspiracy, we're talking mula sa itaas, nabanggit mo rin si Presidente, nabanggit mo yung DBM, Department of Finance, all the way down to lagi the kong COA. sinasabi na may veto power ang presidente. So kung sabi niya nga, nireview niya yung 2025 budget, 8,000 pages, page by page, nireview niya, bakit nakalusot yung pag-aalis ng pondo para dun sa mga foreign assisted projects like MRT, Subway. So sabi ko, it's a question of complicity or competence. Kaya nga kawawa, alam mo ang kawawa dito, yung mga empleyado ng PWH na nakakulong ngayon,
Si Diskaya, ang kasalanan lang naman ni Diskaya, paparenta siya ng lisensya. Yun. Kasi nga, ang gumagawa na dyan ay either mga politiko or mga DPWH officials, sila na yung gumagawa ng proyekto, ginagamit na lang, binabayaran na lang ng royalty yung mga lisensya. At yan naman yung naging modus operandi, di ba? Doon sa flood control, sa Bulacan. Inaamin naman nila nung Sims Construction na Sally Santos, di ba? Inaamin niya na pinagamit niya lang talaga yung lisensya niya, binabayaran lang siya ng royalty. So sila yung mga nakukulong. Oo. Pero yung mga talagang big players, hindi na demanda. Hindi na. Yung biggest players sa DPWH, naging state witness. Oo. Si Bernardo, Correct. sila, di ba? So sila pa yung mga state witness. Kung sino yung pinaka-guilty sa DPWH, yun ang state witness. Oo. Baliktad sa... Yung mga guilty dun sa manipulation ng budget, wala. Sila Bersamin, hindi na pinatawag. di ba? Andaman, Correct. hindi na pinatawag ng Blue Ribbon. So talagang yung mismong Blue Ribbon, I hate to say this kasi idol ko si Senator Ping Lacson, pero yung stint niya sa Blue Ribbon, parang naging cover-up. Naging cover-up. People expected so much more. Oh, yes. Wala nangyari. Oo nga, hindi niya pinatawag sila. Siya nagsabi mismo na the Bersamins got 8 billion from Bernardo. Siya nagsabi, pero hindi niya pinatawag. Hindi man lang tinawag si dating Executive Secretary Lucas And o yung kanyang pamangkin. I think si Apo. Adrian Okay. Bersamin. Adrian, yun. Hindi pinatawag si Amina Pangandaman who signed all the SAROS. Di ba? So, maliwanag naman. Maliwanag para sa akin na it's a cover-up. And the ICI, wala naman bino nangyari. ni Presidente, hindi niya naman sinuportahan. So, pagka lumalapit na sa Malacanang, yung investigation, kaya hanggang nag-resign na. Oo. Ngayon, yung Independent People's Commission na priority legislation niya, inaprubahan namin sa committee. Isa ako sa mga author nun. Yan na nangyari. Na-archive na. So, ang nangyayari ngayon, puro narratives na lang. Well, kasi kung involve yung mga highest officials, talagang they will prevent the whistleblowers. And they have the influence and the power to prevent. Gaya na nangyayari ngayon. Prevent yung Marines. Dinidiscredit. Pwede namang baka may mga mali, pero talagang natural lang yun sa mga witnesses. May mga mali. Dapat talaga iniimbestigahan mabuti. Pero nga, sabi ko, ang tingin ko, yung Marcos administration, ang kanilang effort is really to patay na yung issue. Kasi many are involved. Oo, dapat. Okay. Both in the executive and the legislative department. So, ayaw na nilang pag-usapan to hanggat maaari. Kaya lang, hindi naman po pwedeng sooner or later, during the time of President Marcos, 21 years, pero nakita mo lumabas din yung mga katotohanan eh. Diba? So, lalabas at lalabas yung, it's just a matter of time. It's just a matter of time. Lalabas at lalabas yung katotohanan dahil talagang napakagarapal yung ginawa dito ng 19th Congress dito sa national budget. Pero paano natin pwede i-fast track? Kasi ang daming natitingga. I mean, the Senate was at an impasse. Kaya nga, it was very embarrassing. Dahil doon sa effort ng gobyerno na pagtakpan itong pinakamalaking nakawan na ito, ang naapektuhan talaga yung ekonomiya. At ang nagsasuffer yung mga mamamayan. Di ba? Nakita mo yung noong December, last quarter of 2025, ang GDP natin is 3%. Bakit? Walang public spending. Walang mga bidding. Yung first quarter of 2026, ganun pa rin. 2.8% ang GDP. Tapos nasabayan pa ng Middle East crisis. So, ang inflation rate natin umabot ng 7.2%. Tapos ang investors' confidence negative 23% ang index. So, talagang dahil sa dami ng mga nasayang na pera, talagang lumaki yung utang natin. Ngayon ang utang natin siguro mga 19 trillion. At ang pagtaas ng utang natin, ang average 9 to 10% per year. Pero yung paglago ng ekonomiya, 4.4% noong 2025, ang projection for 2026, 4.1%. So wala pa sa kalahati ang paglago ng... kaya tayo umuutang para lumago ang ekonomiya. Diba? So ibig sabihin, talagang nasasayang yung pondo na inuutang. Matanong ko lang, kanina yung sinasabi nga balikan lang natin sa DLC, yung kay Mayor Benji Magalong.
when he talked about 90%, of course, like you said, he was making a strong statement. Yes. And just to be able matawo yung ating pansin. Pero kayo ay isa lang who are willing to criticize from within. You know, what are you risking? Lahat. Because number one, tinanggal ka bilang what if the minority floor leaders, Senior deputy minority floor leader for what you said. For doing my job as a provider of Ang ginamit mo check and balance. If I remember right, yung ginamit mong termino was constructive criticism. Yes. At that time, what was that constructive criticism? Well, kasi marami. Actually, marami. Winawarn na nga ako na tumigil na ako. Pero sabi ko, ako yung pinag-aaralan ko yung budget. Talagang sabi ko, hindi ko kaya na hindi magsalita. It's a sin of omission. Yeah. So sabi ko, I've been in politics for 51 years. This is my last years in public service. Kung sa tingin ko na kailangan na may magsakripisyo, okay na ako doon na magsakripisyo. I am willing to risk my position, my safety. Siguro ito na yung aking legacy. Alam mo, yung tama yung ginawa ko nung mag-asawa ko, nasa politika ako, sabi ko sa misis ko, huwag ka makialam sa politika, hindi ko siya pinagtrabaho. So, pumayag naman siya. Kaya nga, yung pinakatama kong desisyon na walang pumasok sa mga anak ko sa politika. Kasi nasa isip ko, kung pinasok pala yung mga anak ko sa politika, parang tinuturoan ko sila magnakaw. Wala kang succession plan. Wala ako. I am the first and the last Erice, in politics. from your family, of course. Ewan ko lang, yung mga apo ko na. Kaya lang, 13 years old pala yung apo ko. Hindi ko na alam yun. Pero, it would be sad to hear na ikaw bukod dami po. But, matanong ko lang, marami bang mga kasabay mo sa Kongreso ang lumalapit at sinasabing, Egay, nandiyan kami sa likod mo. Kaya lang, medyo hindi kami pwedeng lumabas dahil marami talaga. Marami. Naintindihan ko naman kasi mahirap naman talaga yun. Akala lang nila siguro madali yung ginagawa natin. Hindi, napakamahirap nito dahil sabi ko, nasanay na akong lumaban eh. Diba, I was the first one who criticized the Be Nice. Kahit na 80% yung kanilang trust rating, di ba? So, sanay na akong lumaban. Napaka-unpopular nun kasi lamang na lamang sa survey. So, ibig sabihin, pero ang pinakamalaking pressure sa akin talaga, pag nakikita ko yung na-stress na yung wife ko, pinapatigil ako, tumigil ka na, wala ka naman magagawa dyan, lalaking tao, ano naman ang kalaban mo dyan, tumigil ka na ka. Saka wala naman nangyayari kahit magsalita ka. Sabi ko, mabait naman sa atin yung Diyos, yung mga anak natin, mga humble, mga nasa private sector, okay naman sila, okay naman tayo. Kailangan mayroon tayong contribution sa bayan natin. Yung stress mo, yan na lang yung contribution mo sa bayan natin. Sabi ko sa kanya. Well, pag-usapan natin yung kay Mrs. Yung nararamdaman po ni Mrs., yun din po ang nararamdaman po ng marami ho ating mga kababayan. They are tired. Hindi lang sila galit. Hindi lang sila frustrated. Sila'y pagod na. Same players, same corruption. Yung mga kwento, pare-pareho, wala naman nagbabago, wala ka nakikitang asenso. So, kung isusuma total natin, tingin mo ba talaga makakaahon na tayo in the near future or mag-aantay pa tayo sa generasyon? Matagal siguro, pero alam mo, si Andres Bonifacio, taga-Tondo yan. Pero nung sumigaw na revolusyon, sa Caloocan yan. So, talagang tumayo siya laban sa sistema. Kasama hanggang sa pinatay siya mismo, mga Pilipino rin ang pumatay din sa kanya dahil dun sa politika din. Diba? Pero nagsakripisyo siya. Yung asawa niya, si Gregorio de Jesus, si Kaorian, kung tawagin, taga-Caloocan din yan. May bahay pa siya doon hanggang ngayon, buhay pa. Hindi lang nape-preserve. May sabi niya, hindi dapat tayo mapagod sa paghahanap ng katotohanan dahil walang lihim na hindi nabubunyag. So, ganun. Siguro may kanya-kanya tayong role at ako nandun ako sa role na hindi nila mapipigilan yung aking
pagsasalita, whatever it's worth for the country. Ang ako naman pinapanalangin ko tuwing nagdadasal ako, just give me wisdom. So yung susunod na sisigaw ng revolusyon, mananatili pa rin sa Caloocan. Yan naman sa pangalawang distrito. Revolusyon ng pagbabago. And sinabi ko naman during my privileged speeches, sabi ko kung may magagawa na legacy ang Pangulo, dapat yung mga political reforms. Dahil ito talaga yung ugat ng problema. Sinabi ko noon, yung political dynasty, ipasa. Sinabi niya naman na ginawa niyang priority legislation, pinuri ko pa nga siya. Ito yung tama. Pero yung final na version ng anak niya at ni Speaker D, yun naman yung hoax. So, Yung hoax. Oo. sabi niya, ipapasa niya yung Independent People's Commission sa priority legislation. Hindi rin nangyari. Ang nangyayari kasi I hope I'm wrong, but ang nangyayari, si Ombudsman Rimulya, parang ombudsman siya, he was appointed, pinilit na ombudsman to protect the president and his allies. At ang pinakamasama, to prosecute yung mga nagsasalita against the administration. Yung NBI is supposed to be a professional intelligence organization. Pero ngayon, ang inappoint doon si Attorney Matibag, kilala ko yan si Melvin, he is a political operator. Secgen dati ng PDP Laban. PDP Laban. So, these appointments are not for the good of the country. This is for the good of the politics of the administration. Well, going further, again, nakikita talaga, gusto ko yung sinabi niyo po na marami dyan na hindi kwalipikado for certain positions, but also it's because of political convenience. Maaaring natalo sa yung eleksyon, pagkatapos ng prescriptive period of 1 year, i-appoint sa isang office where they do not really have the capacity nor the competence to be effective. Hindi, marami naman ganun. Pero sa akin, particularly on the appointment of the Ombudsman and the NBI, yun yung alarmed ako. Dahil bakit yung mga critics, yun yung nakukulong, yun yung tapos biglang babaliktad. Yun ang nangyayari. So, ibig sabihin, wini-weaponize yung supposed to be independent institutions in the government. So, Iba under threat of harassment and intimidation, Yes. ayaw na sila magsalita. Maputi lang ho tayo sa 18 Marines kasi minsan din ho namin napag-usapan dito. Sabi na gusto ko yung sinabi nyo kanina na dapat man lang imbestigahan. Wag husgahan kagad. Because in essence, they are just confirming yung earlier statements ni Gutesa. Pero nakita mo kung paano sila ilambas, nakita mo kung paano gumagana yung mga kung troll. pinatawag lang ni Senator Lacson yun, malalaman niya kung magsisinungaling hindi. Ang galing-galing niya mag-imbestiga. Mag-imbestiga. So, ibig sabihin, ayaw nila maungkat. Oo. Ayaw nila maungkat. Okay. I am not defending them. Sinasabi ko, dapat imbestigahan. Dahil sa ayaw nila at gusto, may nawawalang 1.8 trillion. Saan yun? Tatahimik na lang ba tayo? 1.8 trillion. Yes. May napariwara. Wag na nasabing all of them. Kasi yung iba, mga substandard projects. So, may 1.8 trillion na sinalaula. Gusto ba natin, mabaon na lang sa limot yun? Oo. Ganun lang. At si Presidente nagsimula niya. Sabi niya, Yeah. mahiya naman kayo. Kaya, dapat maawa naman si Presidente sa mamamayan. Kaya, maawa naman siya. Alamin naman yung katotohanan. Huwag yung ganito nangyayari na nagiging politika na lang itong pinakamalaking nakawan na ito. So, with due respect naman kay Presidente, ano kaya sa tingin mo ang ilalaman ng kanyang SONA? Ay, hindi ko alam. What accomplishments will he be able to share? Wala akong makita na legacy na magagawa niya pa in the next 24 months. Yeah. Mahirapan na. With 24 months, wala na mga proyekto na sa tingin ko ay magaganap. With 19 trillion na national debt, with 6+% inflation Rate. rate. Tingin ko nga, kapos yung collections ng gobyerno para sa mga gastusin ng gobyerno. At nakikita ko kasi yung mga contracts last year pa hindi pa nababayaran hanggang ngayon. So ibig sabihin walang pera yung gobyerno. And we cannot continue to raise revenue through taxation. Hindi. Hindi na talaga. But may proposals nga ako. Ang dami ko mga proposals for. Ay kaya lang.
Ang nakikita ko ngayon is only optics, politics, parang inspection dito, inspection doon, ayuda dito, ayuda doon. Hindi ito yung solusyon. Lalong magpapalala sa problema ng pananalapi ng bayan at lalong magpapalala sa kaisipan ng mga mamamayan. In closing po, what would you like to share with our viewers with regards to not to lose hope? Well, ang pinakamabisa na sandata laban sa kahirapan para sa kinabukasan ng ating bayan, education. Inikot ko yung lahat ng paaralan sa aking distrito. Nagkaroon ako ng education summit. At napatunayan ko na hindi naman talaga problema yung mga facilities. Hindi yung pinakamalaking problema. 60% ng respondents, about 20,000 yung mga nakausap ko ng mga magulang, mga kabataan, mga teachers, mga administrators, mga stakeholders sa education. Ang sabi nila, pinakamalaking problema, mga magulang. Bakit? Parang hindi sila ganong interesado sa edukasyon ng kanilang mga anak. Kahit grade 1, grade 2, grade 3, hindi pa marunong magsulat, magbasa, hindi nasusubaybayan ng mga magulang. Siguro dahil sa kahirapan, meron din dahil sa kapabayaan. Kung gusto nyo masenso yung inyong pamilya, yung ating bayan, ilaban nyo yung edukasyon ng inyong mga anak. At sa gobyernong ito, huwag tayo mag-concentrate sa flood control, sa infrastructure. Pero huwag natin kakalimutan. Huwag natin kakalimutan. Pero hindi, yung flood control kasi natin, yung hindi pinag-aralan. So, meant to get kickbacks. So, tingin ko, dapat sa education sector tayo mag-concentrate. Ang China, kaya siya umasenso ng gusto. Kasi napakalaki ng investment nila sa education ng mga kabataan sa mga Chinese people. Kaya ngayon, napakaunlad nila. Even Japan, Singapore, lahat mga developing, talagang pinagkakasusan talaga yung edukasyon. Education. So, yun yung huwag tayong mawala ng pag-asa. Pero dapat huwag tayong tumahimik. Kailangan ay magsalita tayo. At pag-aralan natin yung mga sinasabi natin. Okay. Congressman, 2nd District po of Caloocan, Edgar Egay Erice. Thank you. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Mga kaibigan, this has been Boss on the Spot. Thanks to our guests for joining us today and for generously sharing their time, expertise, insights, and honest opinions. Conversations like these help us better understand the issues that matter and encourage meaningful dialogue among Filipinos from all walks of life. And to our viewers, thank you for being part of the discussion. We'd love to hear from you, your thoughts, your reactions, perspectives in the comments. Let us know who you would like us to invite as future guests and what topics you want us to tackle in upcoming episodes. Until next time, thank you for watching and for making your voice heard. This is Boses, kung saan ang boss may boses.